At dahil nga sa napalayas na nga itong si Ina, umuwi at bumalik na nga ang magkapatid sa dati nilang tinitirhan. Mabuti na lamang at may kaibigan pa na sila na natitira na handang dumamay. Doon mo na sila pansamantala natitira habang hindi pa tuluyan nakausap nga nitong si Ina itong si Lola Arya. Samantalang itong si Edwin ay sinubukan niyang kausapin ang matanda, ngunit itong kanya napapansin ay tela wala na talagang maalala ang matanda, maging siya ay hindi na rin naalala kung kahit naisip nito na paano na ang kanilang kalagayan ngayong nasa pamumuno na nga ni Joanna at ng ina nito. Alam nito na wala itong puso, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila. Si Edwin ay agad naalala niya itong si Ina. Alam niya na walang ibang makakatulong sa matanda kundi ito lamang. Dahil kung patuloy na nandoon lamang itong si Lola Arya, maaaring ibang gamot nga ang ibibigay sa kanya. Maaaring gugustuhin ng mga ito na mawala at mamatay na lang ito at hindi na tuluyang gumaling. Kaya naaawa siya sa matanda. Kung kaya tinawagan niya itong si Ina, kailangan makausap ni Ina ang matanda. Gagawa nga sila ng paraan. Sa kabilang banda, itong si Joanna ay naghari-harian na nga sa mansyon. Dahil sa sinabi niya na siya na nga ang magiging CEO at maging busy siya sa kumpanya, kung kaya't ipinapaubayan niya ang pamamahala sa mansyon dito sa kanyang ina. Sinabi niya na lahat ng mga utos ay dadaan muna, kung ano man ang gagawin sa loob ng mansyon ay dadaan muna sa mga kamay ng kanyang ina. Pinaalalahanan niya ang mga ito na magtatagal ang matanda sa loob ng kanyang kwarto. Kailangan niya ng matinding pag-aalaga, kung kaya't inutusan niya ang mga ito na magsalit-salitan sa pag-aalaga. Sa kabilang banda, mayroon siyang malaking bilin at yun nga ang pinakamahigpit na bilin na hindi na maaari na makatungtong itong si Ina. Hindi nila hahayaan na papasok muli ito sa mansyon. Nangangamba kasi itong si Joanna at isang malaking banta para sa kanya itong si Ina, kung kaya't hindi niya hahayaan na muling makapasok itong si Ina at makausap nga ng matanda. Ayaw na niya makalapit pa muli ito sa kanyang lola. Talagang sinisigurado niya na ang loob ng kwarto ni Lola Arya ay walang ibang makapasok. Samantala, nakaisip naman itong si Ina na gagawa ng isa pang paraan na makausap nga ang matanda. At sa pamamagitan nga nitong si Edwin, tutulungan nga siya nito, at sa party nga nitong si Joanna, doon nila gagawin. Habang abalang-abala ang lahat ay papasok nga itong si Ina. Sinabihan siya ni Edwin na wag na siya makipag-eye contact dahil magpit ang bilin sa mga katulong na wag siyang papapasukin. Yun na lang ang pinakatanging paraan at mag-ingat siya sa loob.